Si Avi Perin, 28 taong gulang, ay 5 taon ng serbedora sa bansang Singapore. Masipag siya at handang gawin ang lahat para mabigyan ng maayos na kinabukasan ng anak. Walang araw pong hindi ko sila namimiss. Ang kasintahan ko, lalo na ang anak ko. Pero kailangan pong magtiis para sa mas maginhawang kinabukasan. Samantala, si Timothy Rodriguez, isang nonchalant at virgin heredero, na makikipagkasundo kay Avi para masakatuparan ang planong paghiganti sa sariling ama. Tandaan mo na parehas nating pinapakinabangan ng isa't isa. Sa 5 taon na pagiging serbidora, hindi akalain ni Avi na malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Tatanggapin kaya niyang alok na tulong mula sa isang nonchalant na heredero na anak ng taong may balak sa kanyang masama? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inlay series. Marahang bumukas ang kulay pulang kurtina ng fitting room at lumabas ang isang babae na nakasuot ng off-shoulder dress na kulay navy blue. Hapit sa katawan at may malaking slit sa gilid. Ang tabas ng damit ay sumusunod sa katawan at bumubuka pababa, kaya nagbibigay ito ng elegante at sexing datingan. Siya, si Averincida Perin, o mas kilala bilang Avi. 28 taong gulang, may taas na 5'6", balingkinita ng pangangatawan, mahahaba ang bias, at kulay gatas ang balat. Mapupungay ang kulay berdeng mga mata, matangos ang ilong, maninipis ang mga labi, at kulot ang buhok. Maganda, bagay sa'yo. Nagmukha kang mamahaling serbidora. Tipid at walang saad na sabi ni Evan, ang backing manager ng hotel na kanyang pinagtatrabahuhan sa Singapore. Nagdesisyong makipagsapalaran sa ibang bansa si Avi. 5 taon na ang nakaraan para mabigyan ng mas maayos na buhay ang nag-iisang anak na naiwan sa Pilipinas sa pangangalaga ng kanyang kasintahan na si Stevan. Salamat po, sir, sabi ni Avi habang nagsusuot ng heels. Ipapaalala ko lang, Avi. A light businessman mula sa Pilipinas ang VIP guest na pagsisilbihan mo. Alam kong pasado na ang resignation request mo kahapon pa at nakatakda kang lumipad pa uwi ng Pilipinas bukas ng madaling araw. Pero alang-alang sa hotel, nakikiusap ako na ibigay mo pa rin ang best mo dahil ikaw ang nirequest ng guest natin. Huwag kang mag-alala, kagaya ng napagkasunduan, malaki ang kikitain mo rito. Naunawaan ko po. Maliit na bagay po ito kumpara sa pagtanggap sa akin ng hotel at pagbibigay ng pagkakataon na magtrabaho rito. Oo nga pala. Ano man ang malaman mo roon, ay manatiling sayo lamang dahil may pinirmahan kaming NDA. Naunawaan mo naman ang privacy ng ating guest, right? Yes, sir. Naunawaan ko po. Okay, good. Sige na, pumunta ka na. Pilit ang mga ngiti ni Avi habang sinasara ang pinto paglabas ng opisina. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magsaserve siya sa isang private guest sa penthouse at hindi niya maipaliwanag kung bakit pakiramdam niya ay may mali. Naglakad siya papunta sa elevator at naroon na naghihintay ang isang malaking food court. Sinakay niya yon sa elevator at pinindot ang top floor. Makalipas ang mahigit 5 minuto ay tuluyang bumukas ang elevator at 2 lalaki na nakasuot na itim na suit ang sumalubong sa kanya. Matatangkad ang mga to at malalaki ang mga katawan kaya hindi niya napigilang makaramdam ng takot. Good evening. I'm here to serve the foods. Kabado niyang bati sa mga to. Sinipat siya ng mga to mula ulo hanggang paa. Ikaw pala ang padala ni Mr. Evan. Nakahinga ng maluwag si Avi at napangiti. Nagtatagalog pala. Salamat naman. Kala ko mauubusan na naman ako ng English eh. Oo. Ako ang private waitress na pinadala ni Sir Evan para mag-serve sa VIP guests. Nagkatinginan ang mga to at sabay na binuksan ng malaking pinto ng Royal Penthouse. Sumilay mula sa loob ang isang matandang lalaking nakaupo sa isang sofa habang nagsisigarilyo ng tobacco. Don Luisito, andito na po siya, sabi ng isa sa mga bantay. Ngumiti ito at tinapunan ng malagkit na tingin si Avi. Magandang gabi, iha. Tuloy ka. Huwag kang mahiya. Tumango si Avi
At bagamat kinakabahan, ay marahan niyang tinulak papasok ang court na punong-puno ng mga pagkain. Tumigil siya sa dining area at sinimulang iset up ang mga plato at ang mga pagkain. Anong pangalan mo, Iha? Tanong ng matanda nang tumayo to at naglakad palapit sa kanya. Avi po ang tawag sa akin ng marami. Ilang taon ka na? 28 po. May asawa ka na ba, Iha? Ngumiti si Avi at marahang umiling. May kasintahan po ako at may anak na kami. Nag-iipon pa lang po para sa kasal. Pumalakhak ang matanda at iiling-iling na naupo sa gitna ng hapag sa dulo ng mesa. Ilang taon ka na pala rito nagtatrabaho? 5 years po, sir. Aba, matagal na rin. Buti hindi ka nalulungkot na matagal kayong nagkalayo ng kasintahan mo. Nangunat ang noo ni Avi dahil hindi niya naunawaan kung bakit ganon ang mga tanong ng matanda. Bukod doon, kahit anong sipat niya sa buong paligid, ay wala siyang makitang ibang tao sa malawak na kwarto. Walang araw pong hindi ko sila namimiss ng mag-ama ko, pero kailangan pong magtiis para sa mas maginhawang kinabukasan. Sa bagay, may point ka roon. Tinigil nito ang paninigarilyo at nagsimulang magsali ng wine sa baso. Nagtataka ka marahil kung bakit hindi na lang ako sa party kumain o makihalubilo sa mga bisita namin na hinost naming event. Magalang na tumango si Avi, kahit wala naman talaga siyang interes na malaman. Gusto lang niya na matapos ang trabaho. Hindi kasi ako mahilig makigulo sa maraming tao. Nakakatawa ba? Pero after masecure ang mga investments, gusto ko na lang magtago sa mga tao. Hirit nito at mabilis na inubos ang iniinom na wine. Okay na po, sir, sabi ni Avi pagkatapos na ilapag ang huling putahe sa mesa. Kung may kailangan pa po kayo, itawag niyo lang ho. Tumatawa ito ng malakas. Bakit naman nagmamadali ka, Miss Avi? Umupo ka, samahan mo kong kumain. Naku sir, hindi na po. Nasa batas po ng hotel na walang anumang personal interaction sa mga guests. Ngumiti ito at umiling. Sige na, bayad na ang oras mo at kung ikakasaya naman ng customer ay sa tingin ko, wala kang binabaling anumang patakaran. Hindi ba, Iha? Sige na, umupo ka na. Napakaraming mga pagkain. Hindi ko naman mauubos ang lahat ng mga to. Nag-replay sa utak niya ang mga salita na binilin sa kanya ni Mr. Evan, kaya kahit labag sa loob niya, ay umupo na siya sa tabi ng matanda. Iha, baka pwedeng ipaghiwa mo ko ng karne. Masakit na kasi ang kamay ko. Tumango naman si Avi at agad na kinuha ang medium rare na steak saka hiniwa to. Ang mga magulang mo, kamusta? Tanong nito ng saglit na namayani ang katahimikan. Napangiti siya at napakunot ang noo. Bigla itong tumawa at umiling. Pasensya na kung puro ako tanong. Ayokong mailang ka kung tungkol sa akin ang mga kinukwento ko. At ganoon na lamang ang gulat niya nang abutin nito ang kanyang isang kamay at hinaplos. Madali niyang hinawi ang kanyang kamay at alanganing ngumiti. Okay lang po ang mga magulang ko, parehas pong malulusog. Tumayo ang matanda at naupo sa kanyang tabi. Sa pagkakataong yun ay alam niyang mali, kaya naman minadali niya ang paghihiwa ng karne saka tumayo. Sir, okay na po yung karne. Kung may kailangan pa po kayo, ipaalam niyo lang po sa management. Libre na ho ang gabing to. Mauuna na po ako dahil wala ito sa pinag-usapan namin ni Sir Evan. Nagmamadaling lumakad si Avi papunta sa pintuan pero nakalak ang mga pinto. Doon ay nagsimula ng manginig ang katawan ni Avi sa takot. Sir, palabasin niyo po ako. Sumamo ni Avi. Pero parang walang narinig ang matanda dahil nagsimula na itong magtanggal ng suot na coat pati ang mamahalin nitong relo. Nagbayad ako ng maayos, Iha. Kaya kailangan kong kunin ang binayaran ko. Sabi nito habang naglalakad palapit sa kanila. Sir, maawa po kayo. May anak po ako. Sabi niya habang marahan na humahakbang paatras. Wala naman akong gagawin sa iyong masama, Iha. Hindi naman kita sasaktan. Papasayahin pa kita. Tuluyang bumigay ang mga luha ni Avi.
at ganap na naunawaan ng sitwasyon. Sir, pangako, wala ho akong pagsasabihan. Pakawalan niyo lang ho ako, sir. At sa tingin mo talaga ay may maniniwala sa'yo sa pagitan ko at ikaw. Huwag kang magpatawa. Huminga ng malalim si Avi at pinilit na kinalma ang sarili. Kahit puno ng takot, ay madali siyang tumakbo para patayin ang mga ilaw. Gusto mo ng taguan? Game ako sa mga ganyan. Sigaw ni Don Luisito habang kakapaka pa sa dilim. Grabe, lalo akong nanggigigil sa'yo. First time tong may tumanggi sa akin. Kadalasan, pinag-aagawan pa ako ng mga babae. Pero ikaw, tinatakbuhan at pinaghahanap mo pa ako. Tahimik na napahagulgol si Avi at tinabunan ng sariling bibig gamit ng kamay para hindi kumawala ang kanyang mga iyak. Ni minsan, hindi niya inakalang makakaranas ng ganito. Sa isang sulok sa kusina siya nagtago at nang makaipon ng lakas ng loob ay gumapang siya. Bago naging serbidora, ay mahigit 1 taon rin siyang hotel staff, kaya nasa ulo na niya ang floor plan ng mga kwarto tuwing naglilinis. Avi, asan ka na? Naiinip na ako. Magpakita ka na nang matapos na to. Kung gusto mo, titriplihin ko ang bayad. Sigaw ng matanda, naramdam na ang gigil. Hindi naman sumagot si Avi at tuloy-tuloy na gumapang. Wala mang nakikita ay rinig niya na papalayo na ang boses ni Don Luisito. Kailangan niyang makagapang papunta sa teres ng building kung saan ginaganap ang party. Doon, may tsansa na siyang tumakas. Wala siyang ibang hiling sa isipan, kundi ang makatakas at makauwi sa anak. Sa awa ng Diyos, bago pa mabuhay ng matanda ang switch, ay nagawa niya ng makalabas sa teres. Naghahalong pawis at luha na umaagos sa kanyang dibdib habang tumatakbo papunta sa deck. Naroon yung babae! Nanlaki ang mga mata ni Avi nang marinig ang sigaw ng isa sa mga tauhan at nang lumingon siya ay nakita niya ang 5 kalalakihan na tumatakbo sa kanyang likuran. Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Sabi niya at hinubad na ang suot na heels para mas mapabilis ang pagtakbo. Nang makita ang hagdan papunta sa taas ng deck, ay halos talunin niya ang mga hakbang para lamang makalayo sa mga to. Nang makarating sa deck, ay mabilis siyang humalo sa mga to. Buti na lamang, madilim na at tanging makukulay na ilaw na lamang mula sa mga disco lights ang umiikot sa kabuuan ng deck. Dire-diretso siyang nakipagsiksikan sa mga tao at desperadong humingi ng tulong sa lahat ng kanyang nadaraanan, pero bigo siyang makakuha ng atensyon kahit isa dahil bukod sa madilim na, mga nakainom na ang mga to. Nang marating ang elevator, parang naubos ang lahat ng kanyang lakas nang makitang pababa ito at mahigit 10 floors pa ang kanyang hihintayin. Parang nablangko ang kanyang isip habang nakikitang palapit na ang mga lalaki. Pumasok siya sa pinto ng emergency stairs at mabilis siyang tumakbo roon. Nilak niya ang pinto upang magkaroon siya ng sapat na oras para makatakbo pababa. Paikot-ikot, pababa ng pababa. Hindi na halos mabilang ni Avi kung ilang palapag na ang kanyang natakbo. Kahit dumurugo na ang kanyang mga paa, wala siyang pakialam. Yun lamang, dahil sa pagod, aksidente siyang natapilok at nahulog sa hagdan. Gusto mang umiyak sa sakit. Pilit niya itong nilabanan at buong lakas na tumayo. Konting lakas pa po. Nagmamakaawa po ako. Makauwi lang po ako sa anak ko. Bulong niya na nanlalabo na ang mga mata sa luha. Habang iika-ikang pumasok sa emergency door at diretsyo sa papasarado ng elevator. Pero laking gulat niya nang may isang lalaking pumigil sa pagsara ng elevator. Sa takot ay buong lakas niya itong sinipa sa kahinaan nito at mabilis na pinindot ang ground floor para magsara ang elevator. Pagbukas ng elevator sa parking lot, ay lumunok pa siya ng laway bago pilit na binuhat ang sarili patayo. Pero ilang hakbang pa lamang ang kanyang nagagawa nang biglang may humigit sa kanya at pilit na sinakay papasok sa limousine. Ito yung lalaki kanina sa elevator. Pilit siyang nanlaban at nagawa na naman itong masipa sa pagitan ng mga hita nito kaya't napaiyak na lamang ito sa sakit. Tumakbo siya palayo rito
Pero dalawang kalalakihan na ang pumigil sa kanya at binuhat siya papasok ng kotse. Sumunod yung lalaki na namimilipit pa rin sa sakit. Doon ay napagtanto niyang gwapo to. May kakaibang ganda sa mga mata nito na itim. Makakapal ang mga kilay nito, matangos ang ilong at maninipis ang mga labi. May nunal ito sa ilong, pati na rin sa kaliwang sentido nito. Pakiusap po, huwag niyo po akong saktan. Wala po akong pagsasabihan, makakaasa kayo. Maluha-luha niyang sumamo rito. Hindi kita sasaktan. Malamig at monotono ang boses nito sa kabila ng dinadamdam. Pero kailangan mong sumama sa private room ko. Bibigyan kita ng bahay sa Pilipinas. Sumama ka lang. Nanlaki ang mga mata ni Avi at napatingin sa ibabang bahagi nito. Oh! Ano na namang tinitignan mo? Huwag mong subukang tumatlo. Kaya imbis na sipain ay sinampal niya ito na hindi nito inaasahan. Hinabol mo ako para lang doon? Pwes, hindi ako ganong klase ng babae. Mali ka ng taong pinili. Pakawalan mo ako! Nagtiimbagang ito at sinapo ang pisnging na sampal. Grabe, ikaw lang ang babaeng gumawa sa akin ito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dahil baka kung saan mo na ako patamaan eh. Ako si Timothy Rodriguez, anak ni Don Luisito. At hinabol kita dahil sa sandaling to, ako lang ang daan mo para mabuhay. Nabalot ng matinding katahimikan ng buong sasakyan at doon napagtanto ni Avi na kahawig nga nito ang matanda. At paano mo nasabi yun? Kayong dugo ng hayok sa laman na ama mo ang dumadaloy sa'yo! Galit na duro ni Avi. Mas lumamig ang mga mata nito habang nakatitig. Maniwala ka man o hindi, pero kailangan kita para mapaghigantihan ng sarili kong ama. Ano ka mo? Kailangan mo ko? At bakit? Dahil lahat ng nabiktima ni Dad, napatahimik na. Nabalot ng matinding takot si Avi sa katotohanang kinasasadlakan niya. Gagawin mo akong pain? Pero masisiguro kung ligtas ka. Patawa ka! Parang pinatay mo na rin ako! Napakaduwag mo! Naglapat ang mga ngipin ni Timothy at napakuyom ang mga kamay. Wala kang alam sa buong kwento. Iba ang kaduwagan sa matalinong paglaban. Hindi pwedeng sumugod lamang ng sumugod. Hindi ko alam ang naiisipan yung mayayaman. Pero wag na ako. Nagmamakaawa ko. Sinisikap ko na lamang na makaraos sa buhay para mabigyan ng maayos na buhay ang anak ko. Tuluyan nang napaiyak si Avi. Alam kong marami kang agam-agam at pagdududa. Pero matagal ko na tong pinag-aralan. Desperado na kung desperado. Pero ikaw lang ang tanging pag-asa kong mapigilan si Dad. Kaya dediretsahin na kita. Pagbalik natin sa hotel, ipapakilala kita bilang girlfriend ko. Seryoso ka? Anong akala mo sa mga nangyayari ngayon? Drama? Telenovela? Isipin mo kung anong gusto mong isipin. Pero kung walang rason si Dad para hindi ka ligpitin, huwag ka nang umasang makakauwi ka pa. Para lang sa kaalaman mo, pina-flight ban ka na ni Dad. Saglit na natigilan si Avi. Ngayon, nag-sink in na sa'yo na wala kang ibang pwedeng ituring na kakampi, kundi ako. Dahil kahit kasintahan mo, tinatraidor ka na. Anong sabi mo? Nilabas nito ang cellphone nito. Ito, tawagan mo ang kasintahan mo at sabihin mong pauwi ka na para malaman mong hindi ako nagsisinungaling. Nanginginig ang mga kamay ni Avi at tinanggap ang cellphone at dinayal ang numero ni Stevan. Stevan, si Avi to. Tuloy-tuloy na dumaloy ang masaganang mga luha sa kanyang pisngi nang sumagot si Stevan. Avi, anong problema? Stevan, pauwi na ako. Saglit na natahimik sa kabilang linya. Kasabay nito ay ang tahimik niyang dalangin na sana nagsisinungaling lamang si Timothy. Pauwi ka na? Sa wakas ay usal nito. Oo, muli itong natahimik at rinig niya ang malabong boses na ungot ng isang babae. Pero sinawalang bahala niya ito. Kung pauwi ka na, ibig sabihin. Tumikhim ito at rinig niyang bumangon ito mula sa kama dahil sa langit-ngit ng kawayan. Tapos na? Nakuha mo na ang pera? Magkano ang bigay ni Don Luisito? Sa isang iglap, parang nabingis si Avi.
Nanigas ang kanyang katawan at pakiramdam niya, masusuka siya. Alam mo? Nangingilabot na tanong niya. Shh! Tumawag rito yung Sir Evan mo at sinabi ang tungkol ron. Nung una hindi ako pumayag, syempre. May usapan tayo na pag-uwi mo, magpapakasal tayo. Sabi, hindi ka lang raw naman pumapayag dahil baka magalit ako. Kaya pumayag na rin ako. Tapos, nangako nga ng malaking pera. Malaking tulong na yon sa anak natin. Napasa po sa bibig si Abby at napalunok ng malalim. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang laway na para bang sinasakal siya. Para lang malaman mo, hindi ako pumayag. Dahil sa'yo. Dahil sa anak natin. Dahil sa usapan natin. Pero higit sa lahat, dahil malaki ang respeto ko sa sarili ko. Gigil na sabi ni Abby at binaba ang tawag. Napaiwas ng tingin si Abby nang iabot pabalik ang cellphone kay Timothy. Hindi na kailangan pang isama sa usapan si Stevan. Kailangan ko pa siyang makausap ng harapan para maunawaan kung bakit niya ginawa yun. Kakausapin mo pa siya sa kabila ng pagtatraidor niya? Kung makasabi ka ng duwag sa akin, mas duwag ka pa pala eh. Ang mga ganong klaseng tao, binibitawan na agad yun. Manahimik ka, Timothy. Hindi ka duwagan ng subukang ayusin kung ano man ang problema namin. Dahil marami na kaming pinagsamahan. Mga pangarap na pinag-usapan at pamilyang balak na buuin. At hindi mo yun mauunawaan. Dahil hindi naman matatawag na pamilya ang meron sa inyo ni Don Luisito. Saka sa mga nangyayari ngayon, sinasabi mo bang duwag rin ang ina mo sa pananatili? Sa unang pagkakataon, nakitaan ni Abby ng matinding emosyon sa muka si Timothy. Wag na wag mong idadamay si Mama rito. Pwes, wag mong simulan. Napasuntok to sa pinto ng kotse at nabalot ng saglit na katahimikan ng buong kotse. Huminga ng malalim si Abby at pinahid ng marahas ang mga luha. Pumapayag na ako sa kung ano ang plano mo, pero hindi mo ko kailangan na ipakilalang girlfriend. Nakakaya naman sa'yo na magpapanggap ka pa. Sabihin mo na lang ang totoo na nagka-interes ka sa akin, pero muntik na kitang alisan ng kakayahang makapagpalahi. Ibig sabihin, ang lalabas nito, naghahabol ako? Bakit, hindi ba? Halos manlaki na ang butas ng ilong ni Timothy. Hindi maniniwala ang lahat na hinahabol kita. Dahil ako ang hinahabol, naunawaan mo ba? Di mas mabuti. Mas lalo silang maiintriga na ang dakilang Timothy Rodriguez naghahabol sa isang hamak na serbidora. Fine, pero kailangan mo magpanggap na hindi mo alam na mag-ama kami. Bakit? Para isipin niyang wala akong idea sa nangyayari. At kontrolado niya pa rin ang lahat. Kung may kahinaan man si Dad, ako yun. Pagkatapos ng party, sure ako nakakausapin tayo ni Dad. Doon mo hihingin na gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Sige. Inayos ni Timothy ang suot na coat at bumaba ng sasakyan. Laking gulat niya nang buksan nito ang pinto sa tapat niya at binuhat siya na parang prinsesa papasok ng elevator. Paglabas sa 15th floor, ay pumasok sila sa suite nito at sa master's bedroom na binaba. Pwedeng magpahinga ka muna. Malawak naman ang kama eh. Pagkatapos, ay maligo ka na. Ipapahanda ko na ang mga damit na pagpipilian mo. Sige, salamat. Paglabas nito, ay saglit na napaupo sa kama si Abby para ipahinga ang isip at katawan sa lahat ng mga nangyari. Pagkatapos magmuni-muni, ay pumasok na sa banyo si Abby para maligo. Ginamit niya ang bathtub at doon piniling umidlip kahit ilang minuto lamang. Paggising, agad niyang tinapos ang paliligo at sinuot niya ang isang red halter dress na nakahanda na sa kama. Lumabas na siya pagkatapos suotin at naglagay ng manipis na make-up. Wala bang lason yan? Sabi niya, nang maupo sa high chair sa kitchen island. Kung meron man, ako ang Naputo ng sinasabi ni Timothy nang humarap sa kanya at natigil sa pagtikim ng sabaw. You're beautiful. Ngayon naunawaan ko na kung bakit ka napag-initan ni Dad. Natahimik silang dalawa at agad na kinuha ni Abby ang kutsara para tikman ang luto nito. Masarap naman. Pagsapit ng 12:00, sabay nilang tinahak ang top floor para gawin ang plano. Nanlalamig ang mga kamay ni Abby habang nakasakay sila ng elevator. Pero agad yung uminit nang hawakan ito ni Timothy.
tapangan mo. Uwi ka pa sa anak mo, di ba? Tumango si Avi at binawi agad ang kamay. Sa conference room kung nasaan ang mga investors at valued guests sila nagpunta. Mula roon ay rinig nila ang pagpapasalamat ni Don Luisito sa stage sa matagumpay na party. Good evening everyone. Thank you all for coming. Bati ni Timothy at nakipagkamay isa-isa sa mga naroon. Habang nakikipag-usap, nanatili lamang sa kinatatayuan si Avi at pinapanooran si Timothy. Hanggang sa dumating na si Don Luisito, gustong-gustong magalit ni Avi nang magtama ang kanilang mga mata, pero pinilit niyang umarte na nagulat. Dad, congrats! Successful ang party at contract signing. Salubong ni Timothy rito at niyakap pa ang ama. Pero sa kanya lamang ang tingin ni Don Luisito. May bisita ka, anak! At sa mga sandaling yon, ay naunawaan na ni Avi ang sinasabi ni Timothy kanina dahil kita niya ang matinding takot sa mukha ng Don. Yes, Dad. Nakangiting naglakad palapit sa kanya si Timothy at hinawakan ang kanyang kamay. Siya si Avi. Avi, wala akong kilalang Avi sa circle of friends mo kahit sa mga napapabalitang nalilink sa'yo. Kalmado at mababa ang tono ng boses ni Timothy. Sa isip ni Avi, ganoon ata talaga ito makipag-usap kahit kanino. Nakilala ko siya kanina lang. Nakasakay ko siya sa elevator. Mukhang hindi siya okay, kaya sinubukan ko siyang alukin ng tulong. Baka kasi marami siyang nainom pero hindi pa man ako tapos sa pagsasalita. Hinuhod niya na ang aking. Muntik ko na siyang maalisan ng kakayahang magkaroon ng anak. Sabat ni Avi. Tipid na ngumiti si Timothy, pero si Don Luisito nanatili lamang na nakatingin sa kanya. Nagulat ako eh. Usually, kulang na lang. Maghubad ang mga babae sa harapan ko. Pero iba siya. Paano mo naman nasabi, anak? Dahil duda ako kung nagpapa-hard to get lang. Kaya tinanong ko siya kung gusto niya maging girlfriend ko. But guess what? Dinalawahan pa ako. Hinabol ko siya pero sampal lang nakuha ko. Sinabi ko naman sa'yo na may boyfriend ako at anak. Masungit na sabi ni Avi. Anak, mukhang hindi ka naman niya gusto. Bakit hindi mo na lang siya hayaan? Marami pa namang iba. No, Dad! Napalakas ang boses ni Timothy, dahilan para magtinginan ng ibang mga tao sa conference hall. Siya ang gusto ko, Dad. At dinala ko siya rito para formal na ipaalam sa'yo. Kahit tutol ka. Naaagawin ko siya sa boyfriend niya. Naglapat ang mga labi ni Don Luisito at napatingin sa mga investors at bisita na naroon. Nabuti na lamang, hindi nakakaunawa ng Tagalog. Mag-usap tayo. Sabi nito, dahilan para magkatinginan sila ni Timothy. Magpapaalam lang ako sa mga guests. Okay, Dad. Hintayin ka na lang namin sa room mo. Nagtungo sila sa kwarto ni Don Luisito at ganoon na lamang ang kilabot ni Avi habang pumapasok sa kwarto na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Talagang mahirap husgahan ng mga tao. Halang kaluluwa niya, pero mabuti siyang ama. Wow, marami pa pala akong dapat malaman sa mundo. Sabi ni Avi nang maupo sa sofa. Diba? Sabi ni Timothy na siyang pagdating ng Don. Timothy, kumuha ka ng wine sa bar. Sabi ng matanda at naupo sa sofa na katapat ni Avi. Sumunod naman si Timothy at naiwan sila ng Don sa living area. Lubayan mo ang anak ko. Anong kailangan mo? Relax, Don Luisito. Hindi ko puto Pilinano. Ni hindi ko nga alam na ikaw ang ama niya eh. Sa tingin ko, binigay itong tulong sa akin para masigurado ang kaligtasan ko. Hindi mo naman maatim siguro na kamuhian ka ng anak mo kung may masamang mangyari sa akin, di ba? Umayos na upo si Avi at tinitigan ng masinsinan ang matanda. Wala akong sasabihin. Mananahimik ako. Wala kang dapat na ikatakot. Sir, kailangan ko lang mabuhay para sa anak ko. Anong pinag-uusapan niyo? Wika ni Timothy, dahilan para matigil ang kanilang usapan at naupo sa tabi ni Avi. Ngumiti ng pilit si Don Luisito. Tinanong ko siya kung anong gusto niya para pagbigyan ka. Ano nga ba? Avi, ano nga ba ang pinakagusto mo? Name it. Bahay, lupa, kaya kong ibigay lahat yan.
Pwede akong magpahanap ng house and lot sa assistant ko sa Pinas. Kung mas gusto mo roon manirahan. Napapikit na lamang si Don Luisito sa dismaya. Hindi na kailangan ng lupa at bahay. Gusto ko lang umuwi ng Pinas. Sure. Mabilis na sagot ni Timothy bago pa makatanggi si Don Luisito. Kailan mo gustong umuwi? Bukas, sobrang miss ko na ang anak ko. Bukas na bukas rin naalis tayo. Tumayo si Timothy at hinawakan muli ang kanyang mga kamay. Dad, hindi na po muna kami inom. Salamat po sa pagkumbinsi sa kanya. Utang ko sa ito, Dad. You're the best. Parang mauupo sa kinauupuan si Don Luisito sa inis at masamang tingin ang ginante ni Avi. Paglabas ng kwarto, dire-diretso silang pumasok sa elevator. Mukhang wala na talagang atrasan to sabi ni Avi pagsara ng pinto. Pero babalaan kita. Wag kang mahuhulog sa akin. Huwag kang mag-alala. Alam ko namang mga manluloko ang gusto mo. Namuyo sa galit si Avi, pero imbis na magpasindak, pinahid ni Timothy ang kanyang mga luha na kahit magmukhang matapang, matinding takot ang pinagdaraanan niya sa loob. Ang tapang mo kanina. Tuluyan ang napaiyak si Avi, pero natigilan siya nang siilin nito ang kanyang mga labi ng halik. Pero imbis na itulak, binalik ni Avi ang mga halik at sa puntong yon, naging mabilis na ang lahat. Walang kanto ng elevator ang hindi nila nasandalan. Pati ang mga nagmumonitor ng CCTV ay napatayo na sa kinauupuan dahil sa mga nasasaksihan. Pagbukas ng elevator, ay nakakalong na si Avi kay Timothy. Wala ni isa sa kanila ang balak na putulin ang pinagsasaluhang sabik at init. Pagpasok sa unit ni Timothy, ay walang patumanggi nilang tinapos ang dapat tapusin. Sa sobrang pagod, ay nakatulog agad si Timothy pagkatapos. Pero si Avi, nang masiguradong malalim na ang tulog nito, marahan siyang tumayo at tahimik na lumabas ng kwarto. Kinuha pa niya ng palihim ang susi ng kotse ni Timothy at minaneho ang kotse nito sa airport. Habang nasa daan ay kinontak na niya ang kanyang ina na lumuwas dahil uuwi siya. Pagkarating sa airport ay agad siyang nagtungo sa linya kung saan bumibili ng plane ticket. Pero nang sabihin niya ang kanyang pangalan, nakaschedule na pala ang flight niya. Mabigat man, pero sinamantala na niya ang pagkakataon at nagsinungaling na may emergency pa si Timothy, kaya mauuna na siya. Habang nasa eroplano, parang binabayaran ang mga luha ni Avi. Hindi niya mapigilang umiyak dahil bukod sa mga pinagdaanan, mabigat ang puso niya sa ginawa kay Timothy. Ang nangyari sa kanila, sinadya niya yon para makatakas. Wala siyang balak na makisakay sa plano ni Timothy simulat sa pool. Nagpanggap na lamang siya para lamang makauwi. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nakalapag na rin siya ng airport. Agad siyang kumuha ng taxi papunta sa bus terminal, papunta sa Laguna. Sa San Pablo siya bumaba at naglakad papunta sa paradahan ng mga tricycle. Nagbabaka sakali na makita roon si Stevan. Binilhan niya kasi ito ng tricycle para maipamasada noong 2 taon pa lamang siya sa Singapore. Kaso wala to. Hanggang sa matanaw ito sa di kalayuan. Dali-daling tumakbo si Avi para habulin ang papalayong tricycle. Stevan! Tawag niya rito, pero masyadong mabilis to at hindi niya magawang makahabol ng mas mabilis dahil sa daladala niyang mga gamit. Pero pagdating sa likuan ay natigilan si Avi at napakunot ang noo nang makita na may babaeng nakaupo sa loob at nakahawak ang isang kamay sa hita ng kasintahan. Mukhang masaya ang mga to at may pinag-uusapan. Sa mga sandaling yon, parang naging mahirap ang kanyang paghinga at lahat sa paligid ay parang bumagal ang pagkilos. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang malabong ungot ng babae noong nagkausap sila ni Stevan. Pero bago pa bumigay ang kanyang mga luha, isang itim na Cadillac ang tumigil sa kanyang harapan at nang gagalaiting bumaba si Timothy. Bakit mo ginawa yun? Naisip mo ba na pwedeng may mangyari sa'yo kung naturugan ka ni Dad, ha? Galit nitong tanong habang tinititigan siya ng matiim. Dala ng pagod at dismaya dahil sa mga nalaman, tipid na sagot lamang ang naibigay ni Avi. Sorry. Agad na lumambot si Timothy at kinuha ang kanyang 2 maleta. Ihatid na kita. Hindi na, Timothy. Ako nang bahala.
Marami na akong utang na loob sa'yo. Hindi utang yon. Yung nangyari sa atin, kailangan kong gawin yon para hindi magduda si Dad. Pinakita ko lang sa CCTV kung gaano ako kabaliw sa'yo para hindi siya magduda. Tandaan mo na parehas nating pinapakinabangan ng isa't isa. Sa passenger seat, sumakay siya at nanatiling tahimik sa buong biyahe maliban sa mga sandaling kailangan niyang ituro ang daan pauwi sa kanila. Nang marating ang labasan papasok sa kanilang bahay, ay ganoon na lamang ang saya ng kanyang puso nang makita ang anak na nakikipaglaro sa mga kaibigan nito. Hapon na at tanaw niya kung gaano ito nag-e-enjoy kahit pawisan na. Dito na lang ako, sabi ni Abby kay Timothy. Malapit na ba ang bahay mo? Oo, salamat ulit. Sabay silang bumaba ni Timothy at agad nitong binaba ang kanyang mga gamit. Sige, kukontakin na lang kita sa mga susunod na gagawin natin. Ako nang kukontak sa'yo, sabi ni Abby at tuluyang tinalikuran si Timothy. Sabik siyang tumakbo palapit sa anak at agad itong niyakap. Kahit 2 taon pa lamang nang iwan niya ito, nasubaybayan pa rin niya ang paglaki nito dahil sa mga larawang palaging pinapadala ni Stevan noon. Anak! Miss na miss ka na ni Mama! Hindi na napigilang maging emosyonal ni Abby. Matagal niya itong pinangarap at inasam na mayakap ang anak. Idagdag pa na muntik niya nang hindi ito makita kung nahuli siya ni Don Luisito. Ang dami kong pasalubong sa'yo, sabi niya habang hinahaplos ang buhok at likuran nito. Pawis ka na anak, papalitan kita at baka mamaya magkasakit ka pa. Pero lahat ng sabik at saya niya ay mabilis na napawi nang umiyak ang kanyang anak at nagpumilit na umalis sa kanyang pagkakayakap. Tito Mama! Palahaw nito at mabilis na tumakbo papunta sa kanilang bahay. Kunot-noo siyang sumunod sa bata habang pinapahid ang mga luha at para siyang binuhusan ng malamig na yelo nang makitang yumakap ang anak sa kanyang kaibigan na si Mona. Anak, anong problema? Suyo ni Mona sa anak. May nag-away ba sa'yo? Sino? Hindi naman umimik ang kanyang anak. Yumakap lamang ito habang umiiyak. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang marahang humahakbang papalapit sa mga to. Ayaw niyang mag-isip ng masama, lalo pa at mula college ay kaibigan niya na ito. Kung may babae man si Stevan, baka yun yung babaeng kanina sa tricycle. Mona? Kabado niyang usal pagtigil sa may gate ng teres. Marahan nitong inangat ang tingin sa kanya at para itong nakakita ng multo nang magtama ang kanilang mga mata. Avi? Bulalas nito at kinalong si Lucas. Bakit nandito ka? Hindi ba ako pwede rito? Sa pagkakaalam ko, bahay ko to. Sarkastiko niyang sabi, dahilan para mamutla si Mona. Pero agad siyang umiti. Biro lang. Umuwi na ako. Iso-surprise ko sana ang mag-ama ko. Ganun ba? Nag-aalangan itong wika. Pwede na ba akong tumuloy sa bahay ko? Napangiwi ito at umatras para bigyan siya ng daan. Teka lang, kukunan lang kita ng tubig. Ano ka ba? Wag na. Ako na. Para naman akong bisita niyan. Ako dapat ang magsilbi sa'yo dahil ikaw ang bisita rito. Sabi ni Abby at dire-diretsyong pumasok sa bahay na ngayon lamang niya makikita sa unang pagkakataon. Sa 3 taon niya sa Singapore, nagdoble kayod siya para mas malaki ang maipadala para makapagpagawa ng bahay. Wow! Ang ganda nga ng kinalabasan! Tuwang-tuwang sabi ni Abby habang nilalagay ang mga gamit sa sofa. Nagbunga nga talaga lahat ng mga pinaghirapan ko. Oo nga. Habang iniikot ang buong first floor, abala sa kanyang likuran si Mona sa pagtitext. Salamat Mona ha. Tinupad mo talaga ang hiling ko. Nabibisitahin mo ang anak ko para masigurado ang kalagayan niya. Sabi ni Abby, paglabas ng kusina. Wala yun, Abby. Para saan pat naging magkaibigan tayo? Tara upo ka muna at nang makapagpahinga ka na, alam kong pagod ka sa biyahe eh. Sige, ilalagay ko muna ang mga gamit ko sa aming kwarto. Nanlaki ang mga mata nito. Bakit hindi mo nalang hintayin si Stevan? Baka marumi at magulo pa ang kwarto eh. Alam mo naman ang mga lalaki. Nakakahiya naman sa'yo. Pagod ka na nga sa biyahe, magulong kwarto pa ang aabutan mo. Naku, okay lang. Ako nang mag-aayos.
Mas pagod yun sa pamamasada kumpara sa akin na nakaupo lamang buong biyahe. Naglakad papunta sa sala si Avi para kunin ang mga gamit nang dumating ang ina ni Stevan na halatang kagagaling lang sa pagsusugal dahil sa mga gamit nito sa bingguhan. Avi, andito ka na pala! Bati nito at mabilis na tinapon ng sigarilyo bago yumakap sa kanya. Hindi ka man lang nagpasabi. Nagpahanda sana kami ng konting salo-salo. Nagmano siya rito at umiling. Surprise ko talaga to kaya okay lang po. Ganon ba? Asya, intayin mo ang tatay Ron mo at parating na yon. Sabi ko magluto ng pwede nating pagsalusaluhan. Habang naghihintay, nilinisan ko lang ang kwarto mo. Alam kong pagod ka na. Naku, ako na hunay. Nakakahiya naman po. Ganito na lang po. Mag-schedule na lang po tayo ng salo-salo bukas. Sa ngayon, magpapahinga na po muna ako. Magpapabili na lang po ako kay Stevan ng mga pagkain para sa hapunan. Idadami ko na po kayo nang hindi nyo na po kailangang magluto pa sa bahay nyo ni tatay. Usal ni Avi at binitbit ang mga maleta paakyat ng second floor. Sinubukan pa siyang pigilan ng mga to, pero dumiretso na siya. Pagdating sa taas, una niyang sinilip ang kwarto ng kanyang anak. Napayapa naman siya dahil bukod sa malinis at maayos, kumpleto naman ang mga gamit. Sunod niyang tinignan ang isang katabing kwarto na sinabi niya kay Stevan na ibabakante para gawing lagayan ng mga gamit sa bahay. Pero ang hindi niya akalain ay ginawa rin pala itong kwarto. At base sa mga nakakalat na mga damit at gamit sa cabinet ay sa mga magulang to ni Stevan. Nakaramdam siya ng matinding inis dahil bukod sa hindi man lang ito pinaalam ni Stevan sa kanya. Ang mga ito ang pinakarason kung bakit siya ng ibang bansa. Noong nakasulok pa sila sa mga to, walang araw na hindi sinusumbat ng mga to na masyado na silang pabigat at dapat bumukod na. Gayunpaman, tininti niya ang galit at nagpa siyang isabay na lamang sa pagdating ni Stevan para isahan na lamang ang usap. Ang kaso, hindi niya inasahan na mas magugulat pa pala siya sa kwarto nila ni Stevan. Nabitawan niya ang dalang bag at mga maleta nang makita ang samot-saring mga litrato ni Stevan kasama si Mona. Nanginginig ang buong katawan niyang humakbang papasok, kasabay ng mabilis na pagtibok ng puso. Bawat litrato ay parang winawasak ang kanyang dibdib, lalo na ang isa na nasa gitna na nasa ibaba ng TV. Ang litrato kung saan nagpropose si Stevan kay Mona. Tuloy-tuloy na tumulo ang mga luha ni Avi dahil sa galit. Nanggagalaiti niyang binato ang litrato at namumuyos na binasag ang lahat ng naroon. Pati ang cabinet na puno ng mga damit ni Mona, hindi niya pinatawad. Gusto mang sumigaw, walang lumalabas na boses sa kanya dahil sa tindi ng emosyong nararamdaman. Pakiramdam niya, masusuka siya anumang minuto dahil sa matinding pandidiri. Nang mabulatlat ang buong kwarto, namumuyos siyang buwaba pabalik sa sala kung saan tensyonadong nakatayo sina Mona at ang mga magulang ni Stevan. Wala ni isa sa mga to ang may balak na tignan siya sa mga mata. Buti na lamang at saktong dumating ang kanyang ina na agad naunawaang may hindi magandang nangyayari. Ma, kunin niyo na po muna si Lucas. Buong pagtitimpi niyang sabi sa ina. Tumanguto at matapang na hinablot ang bata mula sa kandungan ni Mona. Hi baby, papasyal lang muna tayo ha. Malambing na alon ng kanyang ina sa apo, kaya agad namang pumayag ang bata. Nang makaalis ang mga to, walang pagdadalawang isip na lumapit si Avi kay Mona at pinaliparan ito ng malakas na sampal. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay nito at kinubad ang engagement ring. Avi! Anong ginawa mo? Kumalma ka! Pakiusap! Huwag mo akong saktan! Pakinggan mo muna ako! Umiiyak na sumamo si Mona na parabang siya pa ang inapi. Tumigil ka! Lalong kumukulo ang dugo ko. Ano? Ikaw pa ang naagrabyado rito? Nakakasako ang pagkatao mo. Naturingang mahinin. Pero putya! Ahas pala! Huwag kang mag-inarte. Kinukuha ko lang ang mga gamit ko dahil pera ko naman ang ginamit pambili nito. Ano? Kailan niyo pa ako niloloko ni Stevan, ha? Gigil na sabi ni Avi. At sunod na hinablot ang suot na damit.
Halos hubaran na niya ito sa gigil. Avi, kumalma ka muna! Awat sana ni Ginang Olivar. Binaling ni Avi ang tingin nito at ngumisi. Pwede ho bang, kunwari, wala na lang ho kayong nakikita? Kunwari, wala kayong pakialam. Nagawa niyo naman ho ng 5 taon, di ba? Noong mga panahon na pinagmukha niyo akong tanga habang kinukonsinti ang magaling niyong anak. Natameme ang ina ni Esteban at kita niya ang paglisik ng mga mata nito. Sinampal siya nito, pero dahil punong-puno na at sawang-sawa na sa pagiging konsentidor ng mga magulang ni Esteban, gumanti siya ng sampal. Kulang po po yan sa lahat ng dinanas ko sa inyo. Duro ni Avi, pero hindi na niya natuloy ang sasabihin nang hablutin ni Mona ang kanyang buhok. Huwag mo saktan si Mama! Mama? Patawa ka! Ang kapal ng pagmumukha mo! Inangkin mo na talaga lahat! Gigil na sabi ni Avi at hinablot na rin ang buhok nito. Nagkagulo na dahil sumali na rin ang ina ni Esteban sa pananakit sa kanya. Sa mga sandaling yon, hindi na iniinda ni Avi ang mga natatamong hampas at sabunot. Gusto lamang niyang ilabas lahat ng sama ng loob at pagod, takot na pinagdadaanan niya sa pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ilang minuto rin silang nagkagulo dahil kahit anong awat ng ama ni Esteban ay wala itong magawa. Hanggang sa bumukas ang pinto at niluwa nito ang galit na si Esteban. Magsitigil kayo! Sigaw nito at madaling hinigit palayo sa kanya si Mona. Humahangos na dinuro ni Avi si Esteban habang dumurugo ang mga labi at gulong-gulo ang buhok. At talaga siya pa! Tumigil ka, Avi! Putol ni Esteban sa kanya sabay sampal. Huwag na huwag mong idadamay si Mona at si Mama sa away natin. Napalunok na lamang ng laway si Avi at sinapo ang nasampal na pisngi habang dumadilis-dis ang mga luha. Bakit mo nagawa to sa akin, Esteban? Sa lahat ng mga ginawa kong sakripisyo. Ito pa nga'y susukli mo? Gusto kitang murahin. Kayong lahat na nanloko sa akin. Pero walang sasapat sa masamang salita na ginawa niyo sa akin, Esteban! Huwag na tayo maglokohan, Avi. Sa loob ng 5 taon, hindi ka nagpagamit sa iba. Magpakatotoo ka na! Hindi tayo santo, Avi. Nagpakasasa ka ng maayos na buhay sa ibang bansa. Imbes na po na ng pangangailangan ko bilang lalaki. Kaya kung may dapat sisihin rito, ikaw yun. Malaki ang pagkukulang mo sa akin. Ang kapal ng pagmumukha mo para ibato sa akin ng kasalanan. Sumugod si Avi at pinagsasampal to. Pucha, Esteban! Alam na alam mo na hindi ako nagpapakasasa na maginhawang buhay sa ibang bansa. Alam na alam mo kung paano ko ginawang araw ang gabi para makapagpadala rito. Para lang may pagtustos sa anak natin. Para may palamon sa mga magulang mo. At sa kabit mong gamunggo ata ang utak. Kaya hindi naisip na lahat ng binibigay mo at ginagastos mo sa kanya ay pera ko. At lecheng pangangailangan yan. Wala ka lang ginawa kundi konsensyahin ako sa pangangailangan mong yan. Na imbes na makapaglaan ako ng kahit karampot sa sarili ko, pinapadala ko pa sa mga luho mo dahil sa kabila ng mga hirap ko. May pagkukulang pa rin ako sa'yo. Na hindi ko naman alam na pinupuna na pala ng magaling kong kaibigan. Pinigilan nito ang dalawa niyang kamay at buong lakas siyang tinulak palayo. Napasubsob siya sa sofa, pero kahit masakit ang pagbangga niya sa upuan, hindi niya ito ininda dahil mas masakit ang nararamdaman ng kanyang puso. Huwag na huwag mong matatawag na kabit si Mona dahil hindi tayo kasal. Kumpara sa inyong dalawa, siya ang may kapasidad na maging asawa ko. Bulyaw ni Esteban. Pilit na tumayo si Avi at marahas na pinahid ang mga luha. Hindi ko na maaatim na makita pa ulit kayo. Aalis muna ako at gusto ko pagbalik ko, wala na kayo. Napasinghap si Ginang Olivar at pati ang magaling niyang kaibigan ay biglang tumigil sa pag-iyak. Dahil lamang hindi ka pinili ng anak ko, kaya papalayasin mo na kami. Pres, hindi mo pwedeng gawin yan. At bakit hindi? Ha? Bahay ko to. Pera ko. Ang pinagpagawa rito. Galit na hinablot ni Esteban ang kwelyo ng kanyang damit at pinandilatan siya ng mga mata. Baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa amin, hindi mo ipapatayo ang bahay na to. At ano pinagmamalaki mo? Yung pagtatrabaho ni tatay at ng mga kuya mo? Nabayad naman lahat?
Oo, Esteban, hindi ako tanga. Alam ko lahat ng mga nangyayari. Ni Piso, wala kayong inambag rito. Kayo wala kayong karapatan, ni Katiting, na manirahan rito. Sa galit, ay umambato ng suntok at walang awang hinagupit ang kanyang muka, braso, tiyan, at pinagtatadyakan sa katawan. Tumigil lang to nang umawat si Mona, pati na rin ang ama nito. Hindi kami aalis dito. Kung hindi mo kami kayang makita, ikaw ang umalis! Galit na bulyaw ni Esteban at namumuyos na naglakad palabas. Yumukyok sa kanyang harapan si Mona at sarkastikong nagsalita. Kung papaalisin mo kami rito, sigurado akong sasama sa amin si Lucas. Hindi mo naman siguro gusto yun, di ba? Hindi naman libre ang pagtira namin rito eh. Dahil inalagaan at pinalaki namin ng maayos ang anak mo na hindi mo nga nagawa eh. Dahil inuna mo ang kasakiman mo. Yun lang naman ay sa tingin ng gamunggo kong utak. Mahirap rin magpalaki ng bata, kaya kung iisipin, maliit na kabayaran ang pagtira namin at paggamit ng pera mo bilang kapalit, hindi ba? Bagay nga kayo, Esteban. Usal ni Abby at dinuraan ito ng dugo sa muka. Hindi sa inyo mapupunta ang anak ko. Well, kung idadaan sa batas, talo ka pa rin. Kasi una sa lahat, sa edad ni Lucas, at kung papipiliin siya kung kanino siya sasama, alam naman natin kung kanino eh. Ngumiti ito at pinahid ang dugo sa muka. At ang sagot ko sa tanong mo kung kailan pa kami ni Esteban, pag-alis na pag-alis mo, naging kami na. Dahil simula nung college, sinusuyo na ako ni Esteban. Ginagamit ka lang niya, Avi. Ako talaga ang gusto niya. Sayo na. Talaga, kaya simula sa puntong to, tanggapin mo na ulit ang tali sa leeg at mabuhay ka na ulit bilang aso na uto-uto para walang problema. Tumayo to at tawang-tawang sinundan sa labas si Esteban. Tumayo ka na riyan. Kararating mo lang gumawa ka pa ng eksena. Gusto mo pa kaming ipahiya sa mga kapitbahay. Pahayag ni Ginang Olivar habang naglalakad patungo sa ref para uminom ng tubig. Nasasayo kung dito ka tutuloy. Okupado na ang 3 kwarto, kaya wala ka ng choice kundi dyan sa sofa. O kung may kahihiyan ka pa, umalis ka na lang at bumisibisita sa anak mo at ibigay ang sustento nang hindi ka namin sampahan ng kaso. At kung aalis ka, linisin mo muna ang kwarto nila Esteban. Pagod na ako, kaya ikaw lang gumawa. Total, ikaw naman ang nagkalat roon. Walang imik sa tayo ni Avi. Umakyat siya sa 2nd floor at inayos ang kwarto nila Esteban. Iyak siya ng iyak habang naaalala ang mga masasayang panahon na pinagsamahan nila ni Esteban. Ang mga pangako nito at ang mga pangarap na kanilang pinag-usapan. Hindi niya mapigilang isipin kung mali ba talagang nagpumilit siyang pumunta ng ibang bansa. Gayong ang tanging nais lamang niya ay mabigyan ng maayos ang buhay ng anak. Pagkatapos maglinis, ay nakareceive siya ng text mula sa kanyang ina na kinukuha na ni Esteban si Lucas. Mabigat man sa loob, ay sinabi niya sa ina na ibigay na muna ang anak at bumalik na muna ito sa probinsya at saka na ipapaliwanag ang lahat. Sakbit ang 2 bag at hila-hila ang 2 maleta. Nakayokong buwaba ng 1st floor si Avi. Naroon na ulit si Esteban at Mona na masayang nilalaro ang kanyang anak sa sofa habang nanonood ng TV. Oh, aalis ka na? Tanong ni Ginang Olivar habang nagluluto ng hapunan. Iwan mo yung mga pasalubong mo sa amin at kay Lucas. Huwag kang immature. Ibigay mo ang dapat mong ibigay. Huwag mong idamay sa tampo. Ang mga dapat ay sa amin at sa anak mo. Binitawan agad ni Avi ang 2 maleta at dire-diretsyong naglakad palapit sa anak. Babalik si Mama. Promise. Tuluyan siyang umalis at mabigat ang dibdib na tinahak ang daan papunta sa labasan kung saan may waiting shed para maghintay ng tricycle na bumabiyahe papunta sa National Highway. Pagdating ay naupo siya at tumulala sa kawalan. Okay ka lang ba? Napatayo sa kinauupuan si Avi nang may magsalita sa kanyang tabi. Timothy? Maniwala ka man o sa hindi. Umalis na ako pero may naiwan kang wallet sa sasakyan kaya ibabalik ko sana. Kaso, may init-init pa pala. Ang naging sagupaan nyo. Hindi na ako nakisali. Hindi ka na nabigla. Alam mo na ba? Binalaan kita ng ilang beses.
Hindi ko lang magawang sabihin dahil wala naman ako sa tamang posisyon para magsiwalat ng ganong mga pribadong bagay. Shh! Ibigay mo na lang ang wallet ko. Nakapamulsatong naglakad palapit sa kanya. Pwede mo na siyang ipakulong. Umiling si Avi. Gusto ko, pero hindi pa ngayon. Hindi ba mas mabuti ngayon na dahil fresh pa ang mga sugat mo? Mahirap mang unawain pero alam kong ang pinakamasasaktan sa oras na gawin ko yon ay ang anak ko. Naunawaan ko. May matutuluyan ka na ba? Meron. Uupa ka? Tumaas ang kilay ni Avi. Ano naman sa'yo kung uupa ako? Bumuntong hininga to at hinawakan siya sa kamay. Sabi ko nga wala. Halika, sumama ka muna sa akin. Saan mo ako dadalhin? Ako nang bahala sa sarili ko. Hindi ito nakinig. Bagkus, hinila na siya pasakay ng kotse. Wala nang lakas si Avi para manlaban, kaya hinayaan na lamang niya ito. Buong biyahe ay tahimik lamang sila hanggang sa tumigil ang kotse sa harapan ng isang monasteryo. Ano ginagawa natin rito? Takadong tanong ni Avi. Basta, sumama ka na lang. Sagot ni Timothy bago bumaba ng kotse at pinagbuksan siya ng pinto. Inalalayan siya nito paakyat ng isang makalumang building at doon may sumalubong agad sa kanilang mga madre. Timothy, masayang bati ng isa sa mga madre. Mother Claire, magandang gabi po. Sabi ni Timothy at nagmano sa madre. Nagmano rin si Avi. Pasensya na po kung oras po kami nagpunta. Hihilingin ko po sanang gamutin ang mga sugat ng aking kaibigan. At kung maaari po sana, ay humihingi kami ng medical record na pirmado ni Dr. Asuncion. Oo naman, Timothy. Sabi ng madre na walang pag-aalinlangan na sinamahan sila sa likurang parte ng monasteryo kung saan may ospital. Anong binabalak mo? Bulong ni Avi habang binabagtas nila ang isang malawak at mahabang pasilyo. May mga legal na proseso sa pagsasampa ng kaso. At masasayang ang pinakamalaki mong ebidensya kung hindi mo maitatabi ng maayos para magamit sa araw na kailangan mo na. Napatitig si Avi at inusig na naman siya ng konsensya niya dahil sa ginawa niya. Tss! Andyan na naman ang mga mata mo Kahit may pasayan, alam ko ang nararamdaman mo. Wala kang kasalanan. May utang na loob sa akin, okay? Sabi ni Timothy at ginulo ang kanyang buhok. Tumango si Avi at tinuon na ang mga mata sa unahan. Pagdating sa ospital, ay sinalubong ng mainit na mga pagbati ng mga pasyente roon si Timothy. Lahat ay nagpapasalamat at sabik na makita to. Sikat ka pala rito? Usal ni Avi habang nililibot ang mga mata sa paligid ng ospital. Kay mama to. At dito na rin ako lumaki, kaya kilala ko ng mga tao. Talaga? Ang galing naman. Sa kauna-unahang pagkakataon ay umiti si Avi na kinagiliw ni Timothy. Ang ganda ng mga ngiti mo. Sabi pa nito habang papaliko sila. Nangunot ang noo ni Avi. Ako tantanan mo ha? Usapan natin, huwag kang mahuhulog sa akin. Huwag mo akong artehan na para bang first time mo yung nangyari sa atin. Namula ang mukha nito at tenga, saka mabilis na iniwas ang tingin sa kanya. Bawal ka na bang purihin? Ang dami mo nang sinasabi Paano? Para kang sira. Sa itsura kong to ngayon, nasabihan mo pa ako ng maganda? Sabog na nga ang mukha ko. Andito na tayo. Sabi ng madre sa unahan, dahilan para matigilan sila. Pumasok sila sa isang silid at isang may edad na babae ang naabutan nilang nagbabasa ng mga papel habang nakaupo sa swivel chair. Magandang gabi, doktora. Bati ni Timothy at agad na napaangat ang tingin ng babae. Timothy, bulalas nito at mabilis na tumayo sa kinauupuan. My God, namiss kita, iho. Sorry po natagalan bumalik. Tinahid nito ang isang luhang kumawala sa mata at ngumiti. Sa tingin ko, tama lang ang timing ng uwi mo. Matutuwa ang mama mo na umuwi ka sa death anniversary niya. Nanlaki ang mga mata ni Avi at tumingin kay Timothy. Ngiti lamang ang ginanti ng binata at inalalayan siya paupo ng bangko sa harapan ng desk nitong doktora. Dok, gusto ko sanang gawan mo siya ng medical certificate. Nanlaki ang mga mata nito at nangunot ang noo.
Huwag mong sabihin, biktima rin siya ng ama mo. Buti nagawan mo ng paraan na maligtas sa pagkakataong to. Opo, biktima rin po siya ni Dad. Pero bago pa po siya magawa ng masama, ay nakatakas siya. Ang sugat niya ngayon ay gawa ng kinakasama niya. Gusto kong makapag-secure siya ng ebidensya para magamit niya sa oras na handa na siya. Ganun ba? Sige, nauunawaan ko. Sabi nito at binaling ang tingin kay Abby. Halika iha, sumama ka sa akin. Tumayo to at sumunod naman siya. Nagpaiwan na si Timothy dahil ayon dito ay bibisitahin muna ang puntod ng kanyang ina. Masaya kung ligtas ka, sabi ng doktora habang naglalakad sila papunta sa x-ray room. Salamat po. Malaking bagay to kay Timothy. Simula kasi nang mawala ang kanyang ina dahil sa walang kwenta niyang ama. Parang tinatak na ni Timothy sa sarili niya na kung hindi niya maililigtas ang biktima ng kanyang ama, kasalanan niya. Kaya nga, naitayo ang ospital na to. Dito tinakbo ni Timothy ang kanyang ina noong tangkain nitong kunin ang sariling buhay dahil hindi matanggap na maraming buhay ang kinuha ng lalaking pinili niyang mahalin at pakasalan. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Abby nang tuluyang mapagtanto kung bakit ganoon na lamang kapursigido ito na mapagbayad ang ama sa mga kasalanan nito. Dito na tayo. Don't worry. Pagkatapos kong mag-run ng test, ilinisan na natin ang mga sugat mo, okay? Maraming salamat po. Mahigit 3 oras rin ang dumaan bago sila nakapagpaalam sa doktor at mga madre roon para umuwi. Saan kita ihatid? Tanong ni Timothy nang alalayan siya pasakay ng kotse nito. Sa Tagaytay tayo. Sigurado ka? Tumango si Abby at tuluyan nang nagmaneho ito papunta sa sinabing address ni Abby. Makalipas ang mahigit 4 na oras na biyahe, sa tapat ng isang katamtamang laki na bahay, pumara si Abby. Nasa tuktok ito na may magandang tanawin. Buwaba si Abby at sumunod naman si Timothy. Surpresa ko sana to kay Stevan. Balak kong gawing bahay, bakasyonan, sa tuwing mahal na araw, Pasko at Bagong Taon. Grabe, napakaswerte ni Steven sa'yo. Sabi ni Timothy habang nakapamulsa at nakatitig sa bahay. Hindi rin. Bunga to ng pagiging makasarili ko. Avi, kailanman, hindi pagiging makasarili ang mitiin mong guminhawa ang buhay mo, ang buhay ng anak mo. Kung tutuusin, dapat siyang gumagawa ng ginawa mo dahil siya ang lalaki. Ang usapan lamang namin ay 2 taon, pero naghangad pa ako ng sobra. Malungkot ang mga ngiti ng wika ni Abby at marahang umakyat sa teres ng bahay. Binuksan niya ang pinto at nakaramdam naman siya ng iyak. Pero hindi yun natuloy nang yakapin siya mula sa likuran ni Timothy. Alam kong kakakilala pa lang natin, pero hindi ko maunawaan kung bakit ganito ang epekto mo sa akin. Gusto kong manakit kanina pa. Ayaw kitang nakikitang nasasaktan. Bulong ni Timothy. Salamat, Timothy. Sabi ni Abby at kumawala sa yakap nito. Humakbang siya papasok ng bahay at binuksan ang ilaw. Hindi man ganon kalakihan, pero napakaganda ng kabuuan ng bahay, lalo pa at bagong varnish ang mga kahoy na materyales na ginamit. Sige, mauna na ako. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan kang tulong. Nakapagdesisyon na akong hindi kita pipilitin na idawit sa gulo ng pamilya ko kung mas pinipili mo ang katahimikan. Sabi ni Timothy na nananatili lamang sa teres. Binaba ni Abby ang mga dalang gamit sa sofa at humarap kay Timothy. Napag-isip-isip ko rin na dumito ka na. Magpalipas ng gabi dahil delikado na sa daan. Malumanay at malambing ang boses na sabi ni Abby. Napalunok ng laway si Timothy at tensyonadong namulsa. Wag na. Kung tatanggapin ko yan, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ngumiti si Abby at nilahad ang kamay. Di wag mong pigilan. Muling lumunok ng laway si Timothy at marahan siyang hinigit palapit sa kanya. Saka walang patumangging siniil ng marahan pero mariin na mga halik ang kanyang mga labi. Sa pagkakataong to, walang halong pagpapanggap. Yan ang sigurado si Abby sa bawat marahang pagdampi ng mga labi nito sa kanyang mga pasa at sugat. Kinabukasan
Masarap na amoy ng bagong lutong ulam ang gumising sa kanya mula sa kusina. Fully furnished na ang buong bahay, kaya naman, ready na sana talaga ang lahat. Nakangiti siyang bumangon at naglakad pababa ng kusina. Nakasuot lamang siya ng t-shirt at undergarments. Good morning! Bati pa niya habang kinukusot ang mga mata. Pero laking gulat niya nang madatnan si Don Luisito roon, pati na ang mga tauhan nito. Kita niya ang paglakit ng mga mata ng matanda na kinasira ng kanyang umaga. Dali-daling tumayo si Timothy at binuhat siya ng pangprinsesa pabalik ng kwarto. Sorry, dito ka na muna, sabi nito. Anong ginagawa niya rito? Paano niya nalaman? Nakarating sa kanya ang balita tungkol sa magkahiwalay nating pag-uwi. Kinukumbinsi niya akong hiwalayan ka, pero alam kong ginagawa niya lang yun dahil sa sikreto niya. Alam ko. At sa tingin ko, alam ko kung kanino niya nakuha ang impormasyon. Sige na, bumalik ka na ron. Paglabas ng kwarto ni Timothy, ay nagkaroon ng idea si Abby kung paano siya makakaganti kila Don Luisito at Esteban. Kaya naman, pag-alis ni Don Luisito, ay nagpahatid siya kay Timothy sa Laguna. Tutol pa ito, pero napapayag rin niya para sa bata. Tumawag ka kung magpapasundo ka na, sabi ni Timothy pagtigil nila sa kanto. Ilang metro ang layo sa may waiting shed. Bibisitahin ko lang ang restaurant namin. Tumango si Avi at sabik na naglakad papunta sa bahay. Saktong naabutan niyang nagluluto si Ginang Olivar ng umagahan habang si Mona nagpapaligo sa kanyang anak na panay ang sigaw dahil naiinis na. Magandang umaga po. Bati niya na kinatahimik ng lahat. Nay? May luto na ho akong dala para sa pambaon ni Lucas. At ulam na rin ho para sa umagahan. Kaya ako na ho ang magtutuloy niyan pagkatapos kong maihanda para sa pagpasok ni Lucas. Mabilis lang po to. Abay, mabuti naman kung ganon, sabi nito at tuwang-tuwang pinatay ang gas stove at naupo sa sala para manood ng TV. Tama nga yan, bumawi ka sa gulong ginawa mo kahapon. Ako na, sabi niya kay Mona. May mainit akong pandesal roon, kumain ka muna. Iritable itong tumayo at binato ang pangkusko sa katawan ni Lucas. Buti naman at naisipan mo ng tumulong. Diyos ko, sa wakas, makakapagpahinga rin. Ngumisi si Avi, sabay taas ng kilay. Nilabas niya mula sa bulsa ang ilang mga laruan at pinangulok sa anak para hindi umiyak. Agad namang tumahan ng bata kaya mabilis siyang nakatapos sa paliligo at pagbibihis rito ng uniform. Habang kumakain ang anak, ay tinuloy niya na ang niluluto ni Ginang Olivar. Pagkatapos, nag-alok na siya na ang maghahatid sa anak sa eskwelahan para magawa ng mga to ang iba pang kailangang gawin. Pumayag naman agad ang mga to. Kaya naman, lula ng tricycle ni Esteban, nagbiyahe sila papunta ng school. Pagdating sa school, may inabot si Avi na baunan kay Esteban. Merienda mo. May tubig na dyan. Sorry kahapon. Sabi ni Avi at tinalikuran ito para ihatid ang anak sa loob ng school. Ganito ang ginawa ni Avi sa mga sumunod na mga araw at linggo. Walang palya. Minsan ay hinihigitan pa niya ang ginawa sa mga nagdaang araw. Buong akala tuloy ng pamilya ni Esteban ay bumalik na ulit siya sa pagiging mahinang Avi. Pero lingid sa kanilang kaalaman, lahat ng ito ay kasama sa kanyang plano. Pinaalam niya ang plano niya kay Timothy para hindi ito magselos at mag-alala. Isang araw, uwian na yon at susunduin niya na si Lucas nang maabutan niyang sinasaktan ito ng grupo ng mga bata. Walang pagdadalawang isip na sumugod siya at tinaboy palayo ang mga bata. Anak, ayos ka lang ba? Kabang-kaba niyang binuhat ang anak habang pinapahid ang mga luha at dugo sa mga sugat nito. Mama, ayoko na po rito. Bad ang mga classmate po eh. Iyak ng bata habang yakap-yakap siya. Parang sasabog ang dibdib niya sa saya at lungkot nang tawagin siya nitong mama. Promise, ilalayo kita rito anak. Bigyan mo lang ako ng konting panahon anak. Sakto namang dumating si Esteban at buo ang pag-aalalang lumapit sa kanila. Anong nangyari?
Aligaga na tanong nito. May nambubuli kay Lucas pero okay na. Naturuan ko na ng leksyon ng mga batang yon. Napatitig to sa kanya, pero agad ring binawi nang magpakalong si Lucas. Esteban, kung hindi naman kalabisan, baka pwedeng ipasyal natin ang bata para humupa lang ang takot niya. Huwag kang mag-alala, ako ang gagastos. Tumango naman to at sinakay sa unahan ng tricycle si Lucas habang siya sa likuran nito. Sa isang parke sila nagtungo at nag-enjoy sila habang papalubog ang araw. Masarap ang ihip ng hangin at masayang nagpapalipad ng mga saranggola si Lucas. Sinubukan siyang halikan ni Esteban pero umiwas siya. Pwede bang tayo na lang ulit? Narealize ko na kung ano ang sinayang ko. Huwag, Esteban. Kaibigan ko pa rin si Mona at hindi ko maatim na makita siyang masaktan. Mas hindi ko kakayanin kung ikaw ang mawawala sa akin. Pakiusap, Abby. Pangako, ikaw nang papakasalan ko. Ayusin mo muna ang sa inyo ni Mona. Sa ngayon, nandito lang ako para sa anak natin. Sabi ni Abby at iniwan ito habang may malaking ngisi sa mga labi. Dahil sa hindi kalayuan, alam niyang nakasubaybay ang mga tauhan ni Don Luisito. Nagpatuloy ang lihim na panunuyo ni Esteban at bagamat tutol si Timothy, pinaunawa na lamang niya na lahat ay parte ng kanyang plano. Isang gabi, pagka-uwi galing sa pamamasyal, naabutan nilang nakaupo sa sofa si Mona. Mona, ito nga palang pasalubong namin ni Lucas para sa'yo. Naisip ko na, paborito mo to kagaya nung college tayo. Malumanay na sabi niya rito. Pero imbis na tanggapin, galit nitong tinabig ang pagkain, kaya tumilapon to. Pagkatapos, pinaliparan siya nito ng sampal sa pisngi. Akala mo ba tanga ko para hindi mo pansin ang ginagawa mo? Ang kapal ng pagmumukha mo para agawin ang pamilya ko! Ahas! Gigil na usal nito at umamba ng isa pang sampal. Pero hinablot ni Esteban ang braso nito at patapon na tinula kaya sumubsob to sa sofa. Samantalang si Lucas, imbis na mapansin si Mona, siya ang inalala ng bata, kaya naman alam niyang tagumpay siya. Huwag na huwag mong sasaktan ulit si Abby o mapapaalis ka sa bahay na to! Banta ni Esteban at kinalong si Lucas paakyat ng second floor. Nang mawala ang mag-ama, ay umukyok si Abby sa harapan ni Mona at pinunas ang dugo nito sa labi. Kamusta ang pakiramdam na matuklaw ng kauri mo? Ngumisi si Abby at tuluyang umalis. Habang binabagtas ang daan papunta sa labasan, ay napakunot ang noon niya nang maramdaman na naman ang kakaibang sakit sa puson at bahagyang pagkahilo, pati pagkasuka ng ilang araw niya nang nilalabanan. Pero agad yung napawi nang matanaw si Timothy na tulog sa driver's seat sa parehas na kanto na madalas na pinagpaparadahan kapag hinihintay siya. Marahan siyang pumasok at tahimik itong pinagmasdan. Pero laking gulat niya nang bigla itong magbangon kahit pikit ang mga mata at hinalikan siya. Pwede bang maging tayo na? Tanong nito nang magmulat ang mga mata. Malalim at mamaos-maos pa ang boses nito kaya lalong bumilis ang pintig ng puso ni Abby. Timothy, hindi ko alam kung ako... Aba, babae. Ilang beses mo na akong ginamit tapos wala pa ring balak na panindigan ako. Biro nito sa seryoso nitong boses. Hindi sa ganon. Ang iniisip ko si Lucas. Baka mabigla siya o manibago. Hindi ko alam. Nitong mga nakarang araw, yun lang ang alam kong nasa isip ko. Kung paano siya mag-a-adjust kapag wala na ang papa niya. Napaayos ng upo si Timothy at ngumiti. Mapaparaanan yan. Hindi naman ako titigil na kunin ang loob ni Lucas. Sa ngayon, gusto ko lang talaga na siguraduhin na may patutunguhan ba kung ano man ang meron sa atin. Natatakot ako, Abby. Hindi ko alam kung may dapat ba akong lugaran. O may karapatan ba akong magselos? Ngumiti si Abby at hinaplos ang pisngi nito. Okay, sige. Para matahimik ka na. Girlfriend mo na ako. Wow! Ang bilis mo talagang kausap Hindi mo man lang ako pinakaba. Sabi ni Timothy na hindi na maitsurahan ng muka kung kinikilig ba o ano. Pero dahil in-expect ko na ganito. Mula sa bulsa nito, may kinuha itong black box. Timothy,
Relax, Avi. Alam kong hindi ka pa handa sa ganito. O baka wala ka pa sa wisyo dahil sa dami ng mga pinagdaanan mo. Pero gusto ko na talagang siguraduhin na akin ka. So please, be my fiancé. Nakaramdam ng matinding hilo si Avi at dali-daling lumabas ng kotse para sumuka. Anong problema? Nabigla ba kita? Umiling si Avi at hinawakan ito sa kamay habang pinupunas ang bibig. Masaya lang ako. Nakaka-nervous ka naman pasayahin. Natawa si Avi at kinuha ang singsing sa box na hawak-hawak pa rin ni Timothy. Oo naman, masaya akong maging fiancé mo. Pero masama talaga ang pakiramdam ko kanina pa eh. Sige, dadalhin kita sa ospital. Wag na, ano ka ba? Baka magkakaroon lang ako. Ganun ba? Tumango si Avi pero hahakbang palang papasok sana ng kotse ay nawala na siya ng malay. Nagising na lamang siya sa ospital sa mahihinang hikbi ni Timothy. Uy, bakit ka umiiyak dyan? Kunot noong tanong ni Avi kay Timothy habang namimikit pa. Avi, kamusta ang pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? May problema ba? Masaya lang ako, Avi. 1 month and 3 days ka ng buntis. Buntis ako? Oo, sinugod kita rito sa ospital nang mahimatay ka kanina. At yun ang findings. Hindi pa to kasama sa plano, Timothy. Bakit hindi mo kinontrol? Sorry, Avi. Ang totoo, hindi pa talaga ako marunong eh. Tinatapangan ko lang para hindi mo maramdaman ang kaba ko. Mas nanlaki ang mga mata ni Avi. Huwag mong sabihin. Oo, ikaw ang una ko. Pero kung dismayado ka sa bata, pues ako, masayang masaya. May papangako ko na magiging mabuting ama ako sa kanya. Nakaramdam ng konsensya si Avi at hinawakan ng kamay nito. Hindi sa ganun, Timothy. Magulo pa ngayon. Hindi maatim ng konsensya ko na madadamay ang bata sa gulo. Kaya nga hayaan mo ko na ako nang magpatuloy nito. Timothy, malapit na tong matapos. Pero, andito na to eh. At biyaya to. Tiwala naman ako na kakayanin natin to. Akong bahala sa inyong mag-ina ko. Naging emosyonal na naman si Avi. At simula ng gabing yon, ay inalagaan siyang mabuti ni Timothy. Pag-aalagang ni minsan ay hindi niya naranasan kay Stevan noong nagbubuntis siya kay Lucas. Nagpaalam siya kay Stevan na hindi na muna magpupunta roon bilang respeto kay Mona at hindi nito nagustuhan ang desisyon. Pero nagpatuloy siya sa pagdalaw kay Lucas sa school para mabantayan to at para malaman ang lagay sa bahay. Isang maulang hapon, laking gulat niya nang umuwi si Timothy at kasama nito si Lucas. Anak, ano nangyari? Bulalas niya at agad itong niyakap. Ma, ayoko na po doon. Palagi na lang po silang nag-aaway. Buti na lang po. Kilala ka po pala ni Tito Timothy. Mabilis na umangat ang tingin ni Avi kay Timothy. Paanong magkakilala kayo? Mahabang kwento, Avi. Pero sa ngayon, mas okay na. Nandito na si Lucas. Para wala ka nang alalahanin. Sige na, dalhin mo na siya sa kwarto. May mga pinamili kaming mga gamit niya bago umuwi rito. Hindi napigilang yakapin ni Avi si Timothy sa saya. Salamat. Sobrang salamat. Walang pagsidlan ang saya ni Avi nang kumain sila ng gabing yon na parang isang buo at masayang pamilya. Bago matulog, pinaalam niya kay Stevan ang sitwasyon at sumang-ayon naman ito. Isang linggo ang lumipas, nakatanggap siya ng message kay Mona na magkita sila. Kasalukuyan silang nakaupo sa sofa kasama si Lucas at Timothy habang kumakain ng ice cream. Timothy, may kailangan lang akong puntahan. Saan? Hatid na kita. Wag na, mabilis lang ako. Ikaw na muna ang bahala kay Lucas. Sigurado ka ba? Magtiwala ka na lamang, Timothy. Pangakong magiging ligtas ako. Habang nagbibihis ng damit, para magpunta sa isang hotel, nag-text siya kay Stevan na magkita sa parehas na hotel na hiniling ni Mona na magkita sila. Agad naman itong pumayag dahil sabik na raw itong makita siya. Pagdating sa hotel ay pumasok siya at hindi na siya nagulat nang makita roon si Don Luisito. Kamusta, Avi? Anong ginagawa mo rito? Kung hinahanap mo si Mona, huwag mo na siyang hintayin. Huwag mong sabihin.
Nauunawaan ko naman siya. Desperado siyang iligtas ang pamilyang binubuo niya. At ganoon rin naman ako. Desperado akong iligtas ang anak ko sa kagaya mong mapanamantala. Ha? Ako pa talaga ang mapanamantala? Ngumisito at minurestra ang mga tauhan na bitbitin na siya paakyat ng VIP room. Nagpumalit pang magpumiglas ni Abby pero masyadong malalakas ang mga tauhan nito kaya bigo siyang makawala. Pagdating sa kwarto ay tinurukan siya nito ng pangpahilo kaya naman nawalan siya ng lakas at walang kalaban-laban na bumulagta sa kama. Sumisigaw pa siya ng tulong pero malabong mga salita lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Wag! Wag! Don Luisito! Wag! Pumagulgol si Abby habang pilit na bumabangon kahit umiikot na ang kanyang paningin. Tumawa lamang ang matanda habang naguhubad ng suot nitong mga damit. Pawisan na si Abby habang nilalabanan ang kung anumang likido na tinurok sa kanya. Buti na lang at dumating si Esteban na marami ng galos at pasa sa muka dahil sa pakikipagtuos sa mga tauhan ni Don Luisito. Esteban! Malakas na sigaw ni Abby. Hayop kang matanda ka! Galit na usal ni Esteban habang humahangos. Anong ginagawa mo rito? Nakuha mo na ang dapat mong makuha, hindi ba? Kulang pa ba ang pera? Ano? Tumanggap ka ng pera sa matandang to? Mula sa bulsa ni Esteban ay tinapon nito ang makapal na halaga ng pera. Yan ang pera! Walang bawas! Hindi ko kailangan yan! Si Abby ang kailangan ko! Nagpapatawa ka ba? Wala ka bang alam na kinakasama ng babaeng to ang anak ko? Nalaglag ang panga ni Esteban at galit na binaling ang tingin kay Abby. Totoo bang sinasabi ng matandang to? Ngumisi si Abby. At sa tingin mo talaga, magugustuhan pa ulit kita pagkatapos mo kong lokohin? Anong sabi mo? Dinakma nito ang kanyang leeg at mahigpit na sinakal ang kanyang leeg habang lumuluha. Bakit mo ako niloko? Binitawan ko pa si Mona para sa'yo, pero ganito lamang ang gagawin mo? Pinagsasampal siya nito sa galit at sinimulang saktan. Mabilis na nagdihes ang matandang si Don Luisito at sinubukang tumakas pero dinamay na ito ni Esteban sa galit. Nanatili sa tabi ng kama si Abby at mabilis na inalert ang mga pulis na nakabantay na pala roon bago pa siya pumunta ng hotel. Pinaalam niya sa mga madre at kay Dr. Asuncion ang gagawin at nangako ang mga ito na magpapadala ng tulong. Naaresto on the spot si Esteban at Don Luisito habang si Abby ay agad na sinugod sa ospital dahil sa pagdurugo. Nang magkamalay ay ganoon na lamang ang saya ng puso ni Abby nang makita na naroon si Lucas at Timothy. Timothy! Mahina niyang tawag mula sa 2 araw na pagkakahimlay. Mabilis itong tumayo at kinalong si Lucas palapit sa kanya. Bakit mo ginawa yun? Sorry, huwag ka nang magalit. Ang mahalaga tapos na. Si baby kamusta? Okay siya. Okay kayo. Naiiyak nitong sabi at mabilis siyang hinalikan sa labi. Uy! Pumayag lang ako na halikan mo si mama dahil kay baby. Sabi ni Lucas, saka binaba ang hawak na cellphone at niyakap siya. Anak, paano mo nakilala si Tito Timothy? Ang totoo po, mama. Siya po yung lalaking madalas na ipagtanggol ako sa mga nangaaway sa akin kapag natatalo ko yung mga yun sa computer shop na malapit sa school. Ano? Nagko-computer shop ka na, anak? Sorry po, mama. Mahilig po talaga ako maglaro ng computer game eh. Hindi ko naman po akalain na si Tito Timothy yung matagal ko ng kalaban online. Nagkakilala lang po kami noon sa computer shop pagkatapos niya akong ipagtanggol. Anak, mabuting tao si Tito Timothy mo. Sana, pagbigyan mo kami. Masayang niyakap ni Abby ang anak. Pinaliwanag po ni Tito Timothy ang lahat. Naunawaan ko naman po. Basta ang mahalaga, happy ka po at si baby. At sa wakas, ay naging masaya si Abby kasama ang pamilyang tinadhana talaga para sa kanya. At ang masasama ay nagbayad sa kanilang mga kasalanan. Nagpakasal sila ni Timothy at di naglaon ay nagsilang siya ng malusog na batang babae.
kasabay ng pagbuo nila ng masayang pamilya. Ay hindi naman kinalimutan ni Avi na bisitahin si Stevan sa kulungan para makita ni Lucas dahil ito ang hiling ng bata. Binahagi ng kwento na ito ay sa buhay. Hindi lahat ng mga pinaplano natin ay makukuha natin. May mga pangyayari talagang gagawa at gagawa ang tadhana ng paraan para gabayan ka patungo sa kung ano ang nilaan sa iyo ng kapalaran. Kaya gaano man kasakit dahil marami ng pinagdaanan at pinaghirapan para makamit ang mga plinanong pangarap. Matuto sana tayong bumitaw at tanggapin ang alam nating mas makakabuti. Hindi naman yun bibigay sa atin ng nasa itaas kung hindi ron ang tunay na magiging masaya at malaya ang ating mga puso. At dyan na po nagtatapos ang kwento nila Avi at Timothy. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.